po, so ngayon, pakinggan naman natin yung pagkundina, mga kababayan, ni na dating ni na former Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel sa paggamit ng kanilang partido para ipagtanggol etong si Sara, mga kababayan, at para depensahan etong si Sara. So sabi dito, mga kababayan, ito yung ito yung source natin, News 5. Ano po sabi po diyan? Basahin natin, ito daw. Yan. Mariing kinundina ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan Party Chairman, Senator Coco Pimentel at Party President Manny Pacquiao ang umano'y reckless action and inflammatory statement ng self-serving faction at falsely claiming na wala sa kanilang partido. Ito pa daw. Ang kanilang panawagan para sa kaguluhan sa publiko at sa mga kanilang maling paggamit ng pangalan ng partido para sa makasariling pampulitika, motibo ay isang pagtataksil sa mga prinsipyo kung saan itinatatag ang PDP laban ng mga prinsipyong nakasentro sa katarungan, kapayapaan at panuntunan ng batas, mga kababayan. So yan po yung sabi nung dalawa. So kung titingnan po nating mabuti, di ba, etong si Duterte nanawagan siya sa ating mga kasundaluhan, mga kababayan, na magbitaw ng pagsuporta kay PBBM dahil daw sa adik ang presidente. At kung mapapansin nyo din, mga kababayan, di ba nag-post kanina lang ang PDP na ipinagtatanggol etong si Sara at tinitira etong si Franz Castro. So marain po yung kinukundi na, mga kababayan, ni na former Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel, na hindi nga naman pwedeng gamitin yung kanilang partido o yung kanilang partido, mga kababayan, na inagaw nitong si Duterte nung siya ay presidente pa para sa pangsariling kapakanan at para sa pangsariling pamumulitika, mga kababayan. Kasi kung makikita nyo, gamit na gamit po talaga nila, gamit po talaga nila yung partido nitong dating partido nitong former Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel. Kaya magre-react talaga, mga kababayan, at hindi may iwasan na mag-react etong former Senator Manny Pacquiao dahil minsang naging partido po nila yan na ngayon ay ginagamit para sa pangsariling kapakanan. Kaya nga kung mapapansin nyo, nung tumira si Robin Padilla, tumira din yung PDP. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang lahat ng mga kaalyado nila ay nagsasalita na ngayon. At si Robin Padilla na nananahimik, at yung political party nitong si Robin Padilla, mga kababayan, ay nagsasalita na rin para ipagtanggol etong si Sara. Kasi gipit na sila, mga kababayan Walang-wala na sila. Kasi pag na-file na yung impeachment complaint laban kay Sara at tinindigan ni Franz Castro, magsisimula na, mga kababayan, yung investigasyon patungkol po dyan. At kapag kayan, mga kababayan, nagtuloy-tuloy at nakarating ng Senado at nakalusot ng Senado, malaki ang possible na ma-impeach yang si Sara. At yung mga kaalyado na umaasa dito kay Sara sa 2028, sa basurahan pupulutin yung mga yan. Ano po, so ngayon, maliwanag naman na kinukundi na po yan, mga kababayan, ni na former Senator Manny Pacquiao, yung paggamit ng dati nilang partido para sa pangsariling ambisyon at ni Senator Coco Pimentel. So ngayon, punta naman po tayo dito sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa patawag ng NBI. Kinwestiyon daw po ni former Senator Leila de Lima. Pakinggan po natin. Hindi pa rin daw masabi ni Vice President Sara Duterte kung makakasipot siya sa NBI sa December 11. Pinatatawag ang bise para bigyang linaw ang pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ilang kritiko naman ang nagbigay ng komento sa issue. Kasi di ba nga, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba natanong etong si Sara ng media, kung ito ba ay may balak pang pumunta sa NBI, mga kababayan. Di ba ang katuwiran nga ni Sara, walang kasiguraduhan kung makakapunta siya kasi may mga bagay daw na bigla ang nangyayari na wala naman daw sa kanyang schedule. Tapos pinaghahandaan pa daw ni Sara etong susunod na hearing dito po sa Kamara. Kumbaga, mga kababayan, kung titingnan nyo kaya nga nag-cancel na ng hearing nung nakaraan ang Kamara para makapunta siya sa NBI, kaso nga lang hindi siya pumunta. Tapos ngayon naman, mga kababayan, ang gagamitin niya namang dahilan dito po sa NBI ay yung paghahanda niya
para sa susunod na hearing ng Kamara. So parang ang dating dito, pinaglalaroan niya ang Kamara, mga kababayan, at saka ang NBI. Ano po, so ngayon pakinggan pa natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kinwestiyon ni dating Senador Laila de Lima ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa sabina ng National Bureau of Investigation. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagparaya pa ang Kamara at ipinagpaliban ang pagdinig nitong Biyernes kaugnay sa confidential funds para makadalo ang bise. Pero depensa ni VP Sara, huli na raw niyang nalaman na sinuspende pala ang pagdinig. Bagay na tinabla mismo ng House of Representatives dahil maaga naman daw nilang inabisuhan ang OVP ukol dito. Ibig sabihin, mga kababayan, kasi nakakapagtaka naman nga, kung titingnan nyo, maaga pa lang na nag-cancel etong Kamara na sinasabi nila na wala silang hearing. At maaga po nilang naabisuhan etong si Sara, pero sa interview kasi ng media ay tinatanggi ni Sara na maaga niyang nakuha yung information galing dito sa Kamara na ipinapakancel muna yung hearing para magka-oras siya para maka-attend sa NBI. Pero ang totoo dyan, mga kababayan, kung titingnan po natin, nakita yan siguro ni Sara na maaga, pero nag-alibay na lang siya, gumawa na lang siya ng dahilan kasi ayaw niyang umattend sa imbitasyon ng NBI at siguro natatakot siya. Bakit, mga kababayan? Kung hindi ba naman takot si Sara, hihingi ka ng advance question para lang para lang masagot mo ng maayos at tama yung itatanong sa'yo. Kung hindi ka ba naman takot? Kasi, mga kababayan, yung ganung galawan yun ng taong takot. Nahihingi ka muna ng advance question bago ka umattend sa patawag ng NBI. Hindi po ganun, mga kababayan. Kaya nga siya iimbestigahan dahil lahat ng mga itatanong sa kanya, mga sorpresang tanong. Kaso ang gusto ni Sara, advance question muna, mga kababayan, para maayos niyang masagot yung mga itatanong ng NBI. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bakit ganon? Hindi na naman siya at meron na naman siyang naisip na excuse. Yun nga ang nakakalungkot na meron ganyang vice presidente na hindi ginagalang yung mga proseso. Dahil dyan, ipinagpaliban ng NBI ang investigasyon sa December 11. Pero nang tanungin naman si VP Sara sa isang ambush interview, hindi pa niya masagot kung dadalo siya. Samantala, hindi naman sang-ayon. Nako, malabo nang dumalo yan, mga kababayan. Pagkatakot, talagang ganon. Kaya nga yung mga DD-shit, panghinaan na dapat kayo ng loob ngayon. Kasi yung sinusuportahan nyo, walang lakas ng loob para dumalaw sa kanyang mga pinaggagawang kasalanan. Di ba, mga kababayan, magbabanta ka, ang tapang-tapang mo pag nagbabanta ka. Pero kapag ka iniimbestigahan ka na, hindi ka na mahagilap, hindi ka na mapapunta para sagutin yung mga pagbabanta mo, yung mga pinaggagawa mong hindi maganda publicly. Di ba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si De Lima sa pagpigil mismo ni PBBM sa posibleng impeachment laban kay VP Sara dahil aksaya lang daw ito ng panahon. Hayaan na lang daw dapat ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kung si Attorney Chel Jokno naman ang tatanungin, I think it should be beyond politics. Pagdating sa accountability, yung dapat umiral, yung kung ano yung totoo. Kung talaga may sala, dapat talaga may parusa. Sa gitna ng tila bangayang Marcos Duterte, naniniwala si De Lima na malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Dito raw kasi natutuon ang atensyon, imbes na sa iba pang mas importanteng problema ng bansa gaya ng inflation, pagkain at iba pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. So ngayon, nakita ng mga DD-shit kung paano magdahilan yung kanilang bossing. Ano po, kasi mga kababayan, kung talagang hindi yan takot na sagutin yung mga katanungan ng NBI, sisipot yan Sisipot yan, mga kababayan, at hindi yan hihingi ng advance question para lang masabi na masagot niya ng tama yung mga itatanong sa kanya ng NBI. Paano na kaya, mga kababayan, kung sakaling tumatakbo siya sa pagka-presidente tapos magkakaroon ng debate? Yung katulad nung debate, mga kababayan, nung 2022 presidential election na kung saan mahihirap yung mga itatanong. Mahihirap din, mga kababayan, yung possible na isagot.
Eh paano pa kaya a-attend ang vice presidente nyo na nagbabalak maging presidente kung dito pa nga lang sa NBI humihingi na ng advance na tanong? Eh ano yan, pagka-attend ng debate, kailangan may advance na question din para mapaghandaan yung isasagot? Ay, inaku pa.